ating dalawin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Aring dakila, Panginoon natin, halina at purihin, halina at purihin, halina at purihin ang Diyos na aliw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Gunitain po natin ngayon ang kabanal-banalang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalan ng ating tagapagligtas, ang pangalang nakapagliligtas. Ito'y ating parangalan, ito'y ating panaligan upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagpaging dapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay magpaging dapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakikilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay,
pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natatamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, pagsipagbunnying mga galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ng tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos nakilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lassel at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan ang kamahal-mahalan o kabanal-banalang pangalan ng ating Panginoong Hesus, the Holy Name of Jesus. Sinasabi ang debosyong ito ay nagsimula pa noong 15th, 16th century at ang nagpasimula nito ay isang Franciscanong pare na si Saint Bernardine of Siena. It was during those times na nagpo-proliferate ang maraming mga pagan symbols at medyo na aantig ang faith ng simbahan. Kaya he came up with this symbol. Ayan, kinuha niya yung unang 3 letra sa pangalan ni Jesus sa wikang Grego at ginawa niyang isang simbolo. Sinasabing ito ang laging hawak ni San Bernardino. Katulad po ng larawan na ito na nakikita ninyo. Sinasabing ito ang pinang-bless ni Saint Bernardine of Siena ng mga tao. And many miracles were attributed to this. Kaya nga unti-unti nag-proliferate. Sumikat ang simbolong ito. Makikita mo na sa mga gusali, sa iba't ibang mga chapel, simbahan, at syempre sa bawat tahanan. By the way, ito po ang isa sa magandang simbolo na ilagay po ninyo sa hamba ng inyong pintuan. At hindi kung ano-anong mga pungsoy o simbol yan. Ito, sapagkat ang simbolong ito ay simbolo ng banal ng pangalan
ni Jesus. The name above all names. At mayroon pong batayan ito sa banal na kasulatan, ha? Sapagkat sa simula pa lang, pinaparangalan na ng Diyos ang kanyang pangalan. Inasmuch as ang pangalan ng Diyos ay nagpapakilala kung sino siya. God's name tells us His identity. O hindi nga ba't ito yung sinabi niya kay Moises nang magtanong si Moises sa kanya kung anong sasabihin ni Moises sa mga Israelita? Kung itatanong nila sino ang nagsugo sa kanya, ano ang sabi ng Diyos kay Moises? Sabihin mo, I am who am. I am who is sending you. Ako itong nagsusugo sa iyo. Pag sinabing I am who am, makapangyarihan siya. Wala nang mas dadaig sa kanya. Banal siya. Yun ang ibig sabihin ng I am. Sa lahat ng pagkakataon, nandoon siya. All-encompassing siya. Yun ang identity ng Diyos. At syempre, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa ipaglihis si Jesus, Jesus. And that also tells us His identity because Jesus saves. Kaya't ang hindi gumalang sa pangalan ng Diyos ay siyang hindi gumagalang sa Kanya. At ang gumalang sa pangalan ng Diyos ay direktang gumagalang mismo sa Kanya. Ganon kahalaga para sa Diyos ang Kanyang pangalan. Minsan nga lilipulin na lang niya ang Kanyang piniling bayan ang mga Israelita. Pero nagdalawang isip siya, hindi na niya itinuloy ang paglipol sa kanya. At ang dahilan niya, hindi ko lang maalala yung exact verse and exact words sa Bible, kundi upang hindi tingnang pangit ng ibang bayan ang kanyang pangalan. Kasi nga naman, kapag nilipol niya ang kanyang piniling bayan, anong iisipin nila patungkol sa kanya? Ito, nilipol ng Diyos nito ang kanyang sariling bayan. Inligtas niya, pinagpasensya, pinatawad niya ang mga Israelita for the sake of His name. Ganon kahalaga para sa Diyos ang kanyang pangalan. Sapagkat ang pangalan niya ang nagpapakita ng identity niya. Siya mismo ang pangalan niya. Tayo rin, di ba? Pinapahalagahan natin ang ating pangalan. Ang ating pangalan, lalong-lalo na sa punto de vista ng mga magulang ay naipapamana pa yan. Kaya iniingatan nila ang kanilang pangalan. Nag-uusap nga kami minsan ng kaibigan ko, sabi ko, paano kaya yung pangalan ng mga sangkot ngayon sa mga anomalya? Alam na natin yung mga sikat na pangalan at apelido na yan, di ba? Paano kaya hinahandle yan o ihahandle yan ng mga kamag-anakan, lalong-lalo na ng mga anak nila, apo nila? Hindi na mabubura yung reputasyon Di ba? May nabasa nga po ako, maraming mga kamag-anakan si Hitler ang nag-iba ng surname nila. Hindi din nila ang pangalan ni Hitler. Kaya sa Amerika daw, maraming mga kamag-anak si Hitler na hindi mo na makikilala dahil iba na ang apelido, pangalan. Hindi dinala ang pangalan ni Hitler. Seriously, kung iniingatan natin, ginagalang, pinapahalagahan natin ang pangalan natin ay tayong mga makasalanan na mas lalong dapat natin igalang pahalagahan, ingatan ang pangalan ng Diyos. Again, because this refers to His identity. Una, ingatan nating makagawa tayo ng masama. Sapagkat bilang mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Huwag nating sirain ang pangalan ng Diyos. Lalong-lalo na sa mata ng mga hindi Kristiyano. Ikalawa, huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos, pangalan ni Jesus sa mga walang kwentang bagay. Lalong-lalo na sa kasalanan. Baka po nakakalimutan nyo na bahagi ito ng 10 kautusan. Pangalawa pa nga yan. So napakahalaga ng utos na yan. At saan sa palagay nyo manggagaling yung practice natin na gamitin ang pangalan ni Jesus o ng Diyos sa mga bagay na walang kwenta, sa mga bagay na wala namang kinalaman sa pananampalataya, lalong-lalo na as an expression of anger, even of surprise. Saan naman gagaling yan? Hindi sa demonyo. Demonyo lang naman ang nagnanais na i-disrespect talaga ang pangalan ng Diyos, ha? And so whenever we do this, whether we accept it or not, we are obeying the devil while we disrespect Jesus. Hindi po katwiran yung nakasanayan na natin o wala naman tayong masamang hangarin. Sapagkat in the first place po, pwede nating sanayin ng ating sarili na hindi na ito gawin. Stop using the Lord's name in vain, especially in sin. Igalang natin, pahalagahan natin, respetuhin natin. Maliwanag po ang sabi ni St. Paul sa Philippians 2:10-11, at the name of Jesus, every knee should bend in the heaven, on the earth, and under the earth, and every tongue proclaim to the glory of God the Father, Jesus Christ is Lord. Every knee should bend. Lahat ng tuhod dapat lumuhod, magbigay galang. Hindi lamang po ito yung mga nananampalataya, naniniwala sa Diyos.
Sapagkat balang araw kahit yung mga hindi naniniwala, hindi nananampalataya o bumabastos sa Diyos, mapupwersang luluhod, yuyukod, magbibigay galang sa pangalan ng Diyos. For they will all realize, they will be compelled to kneel, for they will all realize napakalaking kasalanan ang ginawa nila na ang pangalan ng Diyos ay hindi nila ginalang. Kaya po sana ngayon palang igalang na natin ang pangalan ni Jesus. Sapagkat ito lamang ang pangalang makapagliligtas sa atin, ang pangalang pinakamaasahan para sa atin, at ang pangalang makapagdudulot ng maraming mabuting bagay sa buhay natin. Tandaan natin na si Jesus mismo ang nagsabi na anuman ang hilingin natin sa Ama, sa pangalan niya ay bibigyan niya. Pero hindi yung pagbanggit lamang ng pangalan niya na parang isang magic word or formula. Dapat sa ating buhay, ito'y ating ginagalang at nakagawi ang sampalatayanan talaga. Bottom line, dapat nating laging ginagalang ang kanyang pangalan upang mapanuto ang ating buhay, upang tayo'y kanyang magabayan, upang mas maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan. And in the end, upang kung wala na tayong lakas at isang word na lang ang ating mababanggit, ito ang pinakahuling mabanggit natin. Jesus, Jesus. Sapagkat ito ang pangalan na hindi natin babanggitin ng pagsisihan natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat ang alam niya. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat alam niya ang ang samo pinanggagalingan ko. ko, ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, mula ngayon sa pangalan mo, tinataya ko ang buhay ko. Sa napakamakapangyarihang pangalan, sa pangalan na mula noon ay iyong iniingatan at dapat kong ingatan. At ang isang magandang paraan ng pag-iingat ko sa pangalan mo ay ang paniwalaan ko ang kapangyarihan nito. At sa pamamagitan ng iyong pangalan, mawawaksik ko ang kasamaan. Magagawa ko ang dapat kong gawing mga kabutihan. Mawawala ang mga negatibo kong bagay na nararamdaman. Tulungan mo ko, Panginoon, na ma-i-uphold lagi sa buhay ko ang iyong pangalan. Tulungan mo ko, Panginoon, ang kapangyarihan nito ay aking maramdaman. Hallelujah! 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 Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ano man ang hilingin mo sa pangalan niya, ibibigay ng Ama. Hindi ipapahiya ng Ama ang pangalan ng anak niya.
Basta, nandun ang pananampalataya natin, nandun ang pagtitiwala natin, sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng kahit sino, kahit ano. mayroong Ang pangalan lamang ni Jesus, ang siyang panaligan natin. The name above all names. Ang pinakapangyarihang pangalan. Kung lalapit kay Jesus. kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong manang. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang namalay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa paradang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling
Lumayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig nandun. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piking, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang mga inaasahan naming pampalagian. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet,
Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingon nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mga labiran ng lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para malaki at marami tayong maitulong sa mga nangangailangan ng simbahan, chapels, institutions, and individuals. Salamat po. Lagi ko sinasabi, hindi nyo alam kung gaano karami ang natutulungan nyo. Marami pong salamat. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos at ang ating pamilya ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.